But if you can recall, during the first week in office, no, ang akon nga commitment is number one, ang dredging sang mga waterways, clearing sang waterways sa mga basura. We've done that last week. Sa isa lang kasuba, we're able to get 26 tons of basura in 1 week. Meaning that's the volume sa basura sa isa lang kasuba na pwede makuha in 1 day. Considering the number of rivers, so meaning damo gid, no? So right after sang pagbaha sa Friday night until Saturday morning, ang ginimo anay namon ihimon mo according sa pinaka-urgent gid. At the height sa pagbaha, it's rescue, no? Sa nag-subside na ang baha, diri na kami sa aspect sa pag-provide sang simultaneously relief assistance kag assessment sa mga nagkala-apektuhan. Then after nga nag-relief na kami, nagsaylo na kami sa mga areas nga wala nag-subside ang tubig. And simultaneously, while relief, there were areas along Lacson, no, sa pila kadalag po dara nga malls, naging pangabay ko ang city engineers, Benro, kag ang DPWH, na kung pwede ikadtuon ang mga outfall sa drainage at the same time, ang mga inlet sa kilid sang dalan. Kiti, damo gid nga parts dito nga nag-clog bangod sang basura, hindi makapanaog ang tubig. So Monday morning mo itong ilang tutukan. Then pagka after sa to nag-relief operations, kahapon naman ang focus namon ang mga areas gid na nanubaan gid nga tubig ya budlayan na makagwa na like ang duwa ka purok sa Banago. So nagpadala ang gobyerno sang pumps, no, parang tubig mapagwa na gid lang kung i-allow mo na ang normal flow, it will take you weeks, no. Ay duwa ka purok kay nanubaan gid siya kung ang main road mo ning duwa ka purok ang niya sa dalom. So ang drainage hindi na enough, no. So that's why nag-decide na lang kapon na magbutang sang pumps para ang tubig magwa. And after which libot naton ang pila ka area sa Banago, check naton ang outfall gid or ang major gid na ginabuan sa tubig sa Banago, ng Banago River, which is beside the Banago Port, no. Kag dito damo kita sa may nakitaan. Then pausoy naton ang suba, same problem gyapon, silt, basura, structures na ara-dira, no. Then ginkadtuan naton ang floodway sa kilid sang Santa Clara subdivision. Dito ang number one gid nga factor nga wala ang tubig nakagwa gid dasig is ang dako nga drainage from Santa Clara nga nagapagwa, 3/4 sang drainage siya puno na gid, plus magwa siya do may damdamo sang duta. Then paglabay mo naman sa floodway, puno naman sa basura. So meaning amo gid ni kita naton. So isa ni sa mga gin-assess naton kahapon. Then ang diri naman niya on the other side sa may Mandalagan River, ang nakita dito kagin pakwa naton drone ang Santa Clara Creek or river ni siya base sa drone. Nakita nato nga gamay na gid siya kayo. And I asked the city engineers if there was a time na gin-dredge ni siya, kaya ini nga river or ini nga creek, amo ni siya ang ginaagyan sa mga tubig galing sa Lopez, Mandalagan, Santa Clara subdivision. So dali gini siya gagwa. So mo tong agin pa-assess kagin pa-evaluate naton gilayon sa ila kung ano mga measures nga pagayon. This morning we conducted a meeting with the Bacolod City Disaster Risk Reduction Management Council and discuss among others kung ano ang mga measures na pwede himuon, no? Number one, ang doable, the usual naton, doable subong gilayon, and then ang mga solution which will take engineering measures, no? Kag paano ang pag-implementar sinig ng mga hilimuan.
Mayor, moving forward, Mayor, as per our interview with the DRMO, we are keen into renting out smaller dredging equipment because the multi-million amphibious dredging equipment dyan sa may Mabulok Creek, hindi siya makalusot sa mga ganmay nga location. How much are we allocating and do we have a timeline for that? Ang ako lang ginambal sa ina is come up with a program of work. Ang city may ara man sang equipment niya. But ang gin-assess ko sa ila, if sa iba ng areas, kung pwede niya siya ma-utilize. So if hindi siya ma-utilize, we can't wait forever. So the city should come up with measures allowed by law para importante nga makastart kaya dredging sa mga suba na dira sa northern part sa Bacol. As to the estimates and details, I leave it to the technical persons. Hindi makuya ka malusin na. No? But what I instructed them, na after you make the program of work, it should be transparent, present it to the members of the council for its assessment and evaluation. Okay. Mayor, I was on DPWH. We need at least 4 pumping stations. Kaso mahal, 35 million each. Kaya sa sugar. At this point in time, that project is already included sa national government ng mga priority programs. Supposedly, that should be part of the 2025 General Appropriations Act because it was included in the National Expenditure Program. But when, after some bicameral conference, pagwa sa GAA, wala na ma-include ang ining tatlo ka mga pumping stations. So as a result, amo ni nga kadamo sang supposedly inusuguran na nga mga proyekto na hindi pa ma-implement, like ang diversion channel. Isa rin siya na naapektuhan because hindi mo pa ni siya ma-operate, no? Contrary to the expectations and the assessments ng iban, ang diversion channel is not yet functioning. Yeah. Because hindi mo ni siya ma-open ang iyang outfall unless may pump gate ka kag may engineering measures kadara may butang to prevent pagsulod sang tubig galing sa dagat sa syudad. So the moment makabot na siya kag ma-install na sa DPWH, then that will only be the time na maging operational na ang diversion channel. So nga po, namin gid nga mapunduhan ni siya sa national government. That was the commitment man kina ni Congressman Alvin nga i-push niya sa DPWH, no, pinakita sa Secretary Bunuan ang pagpapundo sa sining mga engineering measures nga ibutang hindi lang sa Duwa, I think included diri ang Banago, Madalagan River, Lupit River, ang diversion channel, kagatik pati ang kwan dapat butang man wag sungay. So dapat ibutangan na sang amo ni nga klase sang engineering measures kay ang matabo sini kung hindi ka magbutang sa amo ni nga mga measures, ang tubig eventually kung magtaob masulod. Okay lang yan kung unas kasi magwa siya. But kung taob masulod, timingan kung magulan, mabunggo ang taob kagang ulan na rin sa bukid, so problema ang. You said that aging infrastructures and rapid urbanizations in Bacolod cited as 2 major causes of the flooding. Are you contemplating to hire somebody, urban planner, that will make a comprehensive plan in order to avoid this particular flooding problem in the city? I believe may ara na ng mga hinhimo na master plan ang syudad, no? As to the drainage, there's already a master plan. It's only implementing it fully. As to sa mga urban planning, I was made to understand, kaya nag-present magaling in one forum last year ng syudad na painuman sa master plan, no, for the city. On my part, I do consultations with some persons who have experience, no, on how to do these things, no. But ini siya
is more of sa palamuton. Muli yung kinalataw. Meaning, what should we do in 6, 10, 5, 10 years from now based sa sining mga plan. Ang na-discuss niyo with Congressman Alvi? Well, ang arrangement dito kay na is that the national government will take charge sang tanan ng mga engineering projects sagwa sang meaning sa mouth sa river pagwa kiti amuning very very costly ng mga projects, no. Then ang city naman will take charge of the interiors, meaning ang dredging, ang pag-dissertation sa mga local drainages, kadang garbage din. I mean, Hindi ka mo gaano ka realign sa loan para makabaka mo sa 1 or 2 lang. Kay 6 point, as ang 4 point something lang na loan, hindi pwede ma-realign for flood control system. may funds ang city nga pwede ma-use. No? That's why ito nag-convene kayo na sa disaster council. No? But hindi pa ko makahambal kung pila ang need because ginpahimuan na isang program of work isang city engineers office. No? So kami will work with whatever available funds are there para na makahimo measures in line sa pagsaka sa tubig. Kasi we have to understand na the city should invest in these things. Because number one, ang urbanization, meaning ang patindog sa dalagko ng mga commercial establishments on the northern part of Bacolod is very rapid. Yeah. Yung dasig-dasig dyan kayo. So dito niyo dapat pagpunggan. No? Kasi dako ang bulig sini sa ekonomiya, dako ang bulig sini sa palangabuyan. But the city should also do its part nga makalaot man, no? In terms ng pag-provide sa engineering measures para mapaganhagan ang flooding, no? In this part of the city. Kasi correct na siya ang ginamba sa iba na hindi man lang limited sa Bacolod ang flooding. Meaning all the modern countries, cities in the world gatubang sa sining problema kasi nature na ni. Kita na niya punggan why isang exempted diri. But ang question is kung saka ang tubig kapanaog, kung wala ano kadasig magpanaog. So dapat dira gid nga aton sining dira man nga amon sining focus kag tutukin para by doing these things ang pagsalig sa mga investors sa Bacolod will continue. That's why na mugid nga akong ginatutukan because we can't afford to lose these investments for Bacolod City, no? If we will not be able to have a measure which can be implemented the soonest possible time, no? Klarohon ko ang ini nga measures does not guarantee yung mawala sa baha. Okay, para at least klaro ta kay sila naman ang pagambalin lakron. This will not guarantee yung mawala flooding. But ang aton sinidiya gid nga number one focus na if in case like the volume of rain last Friday night and Saturday early morning was tako-tako tayo. Mga pila to Mayor ka? Ang relay nila sa akon was 14 millimeter. 34 mm. No? Meaning na Tuloy ka ba din sa pila ka days ni rain? Imakuton ko lang mga technical persons and pa-explain ko kayo na sila do hindi kit mag-register ba sa labla mambal ko but the average ko is about 2 mm average volume of rain in a day. So that was 34 mm. So kudra pala makita ang volume sang tubig and wala man sang bagyo. Wala. Kag it was only on the northern part sang Bacolod. Dalasa pati Talisay kag dira nga mga areas. That's why nga anapektuhan gid ang northern part sa Bacolod. So going back sa kung sini nga siling ko, ang amon lang ya tingwaan gid
nga kung mag-ulan kag magsaka ang tubig dasig makapanahon. Meaning wala sang as much as possible hindi ma-impede ang flow sang tubig pakadto sa baybay. No, kaya basta kasigi lang yung flow ang tubig kahit papano basta gaulan gabasagin na yung dalan mo. Wala kay mo lang ganing kabanggiran kung mapadar kag dipo kung kusog kayo ga awas sa banggiran mo much more na we're talking the volume of rain na nagsunod dito. Although at this point in time di kami mag-justify sa namon sining kaugalingon, no? The city of Bacolod, we have to accept this responsibility, no? Di na ko yung magambal nga sala niya mo, no? Wala na. Ang pinaka-importante sa bungya, anong solusyon nga amon sining paghimuon? Gone are the days nga mag-blame game pa kita because that will not help all of us, no? But instead we ask for each and everyone's support. No, I know there are a lot of intellectuals, there are a lot of persons in the know, party sa drainage, party sa baha, party sa environment. That's why nga kapag pangabay kami sa sila sining bulig, sila sining suporta, no? Not only yung engineering aspect, but much more. Bisan sa aton sining mga panimalay, ang pag-insure talang bala ang aton nga basura way talang kinabuhi bisan. So in your 100 days, mean to say this will be one of the focus na tutukan mo yung problema sa mga. Yes, kay during the inauguration, ang utong ginambal ko problema sa garbage, which resulta man sa pagbaha. Ga-link ni sila no? Hindi niya nga lain ang isa, lain man ang isa. Ga-link ni because sang volume sang garbage na wala kakadto sa aton sining sanitary landfill, kakadto ni siya sa estero, kakadto ni siya sa suba, kakadto ni siya sa baybay, no? Ang resulta ti amo na nga nagka-clog ang aton na drainage. So if we have a better solid waste collection, then mapaganhagan ang pagkabuhi sa estero sa aton sining basura, no? So